Hello, magandang hapon mga kainsan, magandang hapon sa inyong lahat. So ngayon na nga, gagawin ko na yun na ipangako ko sa inyo kanina, DIY small bedroom makeover. So itong bedroom na ginagamit ko ngayon ay pahiram lang po sa akin kasi dito ako nagtatrabaho sa San Juan, Batangas. So ito ay dating stock room ni Bossing. So aayusin natin. Okay, papakita ko sa inyo kung paano natin magagawang ayusin o pagandahin ang isang maliit na bedroom na dating stock room. So, papakita ko sa inyo kung gaano kaliit, okay, or kalaki. So, nakita niyo mga mancha sa wall, kasi butas na yung bubong niyan. So, na-repair naman na, napalitan na, kaya lang yung mancha, syempre nandyan pa. So, since na nag-uulan-ulan ngayon, hindi ko magawa magpintura. So, linis na lang muna tayo. Yung pintura, madali nang gawin yan. So, may bintana dyan, tinakpan ko na lang. Kasi ang gusto kong ventilation yung nandito. Saka sira na yung jalousie niyan eh. Kapag binubuksan ko nalalaglag, baka mabasag. So ito, ayan, yung ating bedroom. Lumang bedroom yan. Luma rin yung bed mattress. So gagawin natin maayos yan mamaya. Okay, nakita niyo yung wall. Hindi po ako mahilig maglagay ng mga kahit anong bagay sa ulunan ng ating bed. Kasi ngayong panahon na ito ay uso ang lindol. So, para maiwasan may bumabagsak-bagsak dyan sa inyong ulunan. So, free na lang natin yan. Lalagyan ko na lang yan ng wall art kapag natapos na natin ang linisan, okay? Pero for the meantime, linis-linis muna tayo. So, meron akong walis. Ang ginagamit ko yung plastic para tawag dito, nagbabanlawan, nahuhugasan. Kapag walis tambo kasi ang ginagamit, hindi mo yan pwedeng labhan. Masisira. So, yan. Anuhin muna natin yung wall. Mamaya ko na papakita sa inyo ang kabuuan ng ating bedroom, So, lilinisin ko lang muna yung mga agiw-agiw. So, itong itsura po ng ating bedroom ngayon. May maliit na bintana siya. Kaya nga mainit ho dito. Yan. Yung ilalim nito, nawalis ko na ho ito. Okay? So, hindi ako naglalagay ng masyadong maraming gamit sa ilalim. Kasi babahayan niya ng ipis, ang daga. So, ayoko ng ganon. Kaya, ang nilagay ko lang dito sa ilalim ay ito lang. Yung mga hanger ko nakalagay sa mga box. Yung ganito. Mahilig ako mag-ipon ng mga ganitong box. Hinihingi ko lang yan sa mga grocery stores kasi pwede naman siyang hingi na lang kaysa bilhin. So, ayan na itsura ng ating bed. May sumisilip. So, anong gagawin natin dito? Lalagyan natin siya ng cover. Okay? Para maging maayos. So, babalik rin ko ang camera. Yan. Ito yung lumang beddings niya. So, nilabahan ko na to. Actually, sira-sira na nga to eh. So, nilabahan ko lang. Lumang-luma na ho itong nilabahan ko lang. Nilagyan ko ng Clorox. So, nilinis ko na, din ibabalot natin. Balistad eh. Yun. Ayos. Balistad kasi. Isisipin natin siya. Ito. Ang hirap na ilagay. Tama ba? Kasi may mga tahit dito. Ang hirap ng mga tahit-tahit. Yan. Sira na, di ba? Sira na rin siya. So, ang gagawin lang natin, ibabalot natin siya. Ano ba ito? Saan bang tama? Baliktad. Okay. Baliktad din ulit. So,
So, ito pong channel natin, hindi po ito for aesthetic value. So, maging practical ho tayo. Ano po, gamitin natin yung mga gamit natin, mga lumang gamit na pwede pang magamit. Okay. Huwag po tayong basta-basta magtapon ng gamit. Tulad dito, luma na to, yeah. Luma na tong bed na to, pero pwede pang magamit. Although sira-sira, pwede pa siyang magamit. Yan, so may balot na siya. Yan. Yan. So, nakita nyo, pwede pa siyang gamitin, di ba? Pangbalot. So, yung ilalim ho nito, mga lumang kahon. Mga lumang kahon na niya, pinagdugtong-dugtong ko lang para magkaroon siya ng flat na, wala kasi tayong plywood, so, ginagawan lang ho natin ng paraan. Okay? So, nakita niyo naman, sira-sira na. Pero since siya ay nilabhan ko, binabad ko sa Clorox, pinaarawan. So, yung bacteria na, patay na. So, yan lang magsisilbing balot natin. Okay? Tapos, meron ako dito, ito talaga yung aking bed mattress. Manipis lang yan, mga 2 inches, yung bago kong bili. So, habang tumatagal, naminipis, yan ang ipapako natin. Yan ang ipapako natin. So, hindi na mabababad ang likod ko doon sa bed mattress kasi mainit po yun. Itong aking personal kong bed mattress, manipis lang yung foam niya. May banig po siya sa ilalim. Okay na. Okay, next. Ang aking bed, may sarili yang cover. Ayan. Diba? Kita nyo? Ang ganda na siyang tingnan. Diba? Hindi naman nakikita kung ano yung nasa ilalim. So, para mas maging maganda pa siya, ito ang ilalagay. Yan.
Ang tawag po dito ay ano ang tawag dyan? Meron tayo. Diba? Ayos na, malinis na. So, yan po ang bed na ginagamit natin sa ngayon. Di ba maayos na siya? Walang makakapagsabi na pangit yung ilalim niya. So, yun ang ginagamit kong bed sa ngayon. So, okay na yung ating bed. Sa isang bedroom ho, natutunan ko na meron 3 importanteng bagay lang dapat ang nakalagay sa iyong bedroom. So, dapat sa iyong bed area, wala nang nakalagay ng mga cabinets. Okay? Para dapat malinis. So, ito pipintiruhan na lang yan. Okay? Pag maganda ng panahon. Madali naman mag-assemble na eh. Okay? So, yan lang po. Ganyan lang po kasimple ang aking bed na ginagamit. So, yan. Nakaset up na tayo sa ating beddings. Okay? So, yung unan at kumot na ginagamit ko, I will show you. Ito naman ho ang ginagamit kong pillow. Ito ay tinatawag na memory pillow. Ganito ang itsura niya. Ang dating balot. Binalutan ko lang ho kasi ito ang binalutan. Dahil kulay kupilo ito eh. Kaya ayoko siyang madumihan. Memory pillow. Ergonomics po kasi siya. Ergonomics. Ibig sabihin yung shape ng head mo. Ayan. May problem ho kasi ako sa back, sa spine area. So, yung aking back ay kailangan komportable yung kanya pagkakalapat sa higaan. Hindi po ako pwede ng malalaki at malalambot na unan. So, ito po ang bagay para sa akin. Pwede nyo mabili ito sa SM around 350 o 300 pesos. Ergonomic magic pillow po ang tawag dito. Okay, so yun lang po ang aking unan. Then, meron din akong baby pillow. Ayan, maliit lang siya. Kaya nga baby pillow. Itong ginagamit ni Yaya po siya pusko sa bibig. Ayan. At meron din manipis na kumot. Hindi ko po kailangan ng makapal na kumot. So, yun lang po ang aking mga accessories or bed essentials. Yun lang po. Hindi ko kailangan ng maraming bed pillows. Hindi ko kailangan ng maraming beddings at bedsheets. Okay, so sana po na nagustuhan niyo yung ating vlog for today. May natutunan kayo at ma-inspire po kayo na ganito ang gawin ninyo sa inyong bedroom para iwas din po tayo sa sobrang kalat. Okay? Yan. So, yun lang. Maraming salamat po sa panonood. Ang susunod nating vlog ay yung ating namang vanity area. Sa mga babae, kailangan nila to dahil dito sila nagpe-prepare ng kanilang sarili bago pumasok sa work. Okay, kung mapapansin niyo po, wala akong nakalagay na mga kung ano-ano sa wall. Okay, gusto ko malinis yan. Kasi this is a bedroom. Dapat, pag nandito ka na sa loob ng bedroom, tahimik, malinis, walang kalat. Yun po ang gusto ko sa isang bedroom. So, nakikita niyo yan lang ang ventilation ko. Dati nilalagyan ko yan ng cortina, kaya lang nagiging mainit. Okay, so see you on my next video. Bye-bye guys!